Ngayon po nagbabadya ang bagyong Ada, pinaghahandaan ng ilang bahagi ng Albay ang posibilidad ng lahar sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At saksi live, si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, matinding hamon nga para sa mga taga rito sa Albay ang patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero Pia, nadagdagan pa nga yung kanilang alalahanin dahil sa paparating na bagyo na maaring magdulot ng malakas na ulan na pwede pang mag-trigger ng lahar. Kasabay ng muling pagpapakita ng pamosong perfect cone na hugis ng Bulkang Mayon, namataan din kanina ang pagbuga nito ng usok mula sa crater. Nakakamanghang tanawin pero ingat dahil tuloy ang rockfall, pag-agos ang uson o may init itong material ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mas tanaw ang nag-aalab na aktibidad ng bulkan sa gitna ng dilim kagabi nang mahawi ang mga ulap. Kita rin ang usok sa tuktok pati na ang agos ng uson sa dalisdis ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 3 ang status ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras, makikita ang pagbuga ng lava dome at may mga naitalaring mga pagyanig, pagkahulog ng bato at pagdaloy ng uson. Mahigit 1,000 tonelada na rin ng asupre ang ibinuga habang tuloy ang pamamaga ng bulkan. Dahil pambihirang mamasdan, dinayo ito nina Lolo Felix at Lola Carolina na edad 83 at 80. Galing pa sila sa Makati. Hindi pa kami nakakakita ng isang bulkan na may eruption at may mga lumalabas na lava o pyroclastic material. So yun ang gusto namin sanang makita sa aming stay dito na ilang araw. Pero sa maraming taga rito, kalbaryo ang pag-aalboroto ng bulkan. Sa bayan ng Ginobatan, hindi lang ang 4 na pamilyang taga 6-kilometer permanent danger zone ang lumikas. Nadagdag na rin sa kanila ang mga nasa 7 hanggang 8 kilometrong extended danger zone. Kaya 83 individual na ang lumikas. Sa barangay complex tumutuloy ang pamilya ni Rishelda matapos abutan ng matinding ashfall ang kanilang bahay mula noong linggo. Hinika po sila dahil po sa abo. So, sino po dyan ang hinika? Ito po. Pero tinatayang aabot pa sa halos 12,000 ang ililikas sa buong bayan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Naka-standby po yung ano diyan ng mga military truck natin. And nakaano naman po kami ng mga rescue vehicles ng different barangays. Yung hindi naman po affected kasi may mga rescue vehicles naman po yung 44 barangays. Yung hindi po affected ng Mayon eruption po, nag-usap na po kami ng mga barangay captain na tutulong po sila maghakot. Dagdag na problema ang paparating na bagyo na kung magdala ng malakas sa ulan ay magpapaagos ng lahar. Maaari nitong punuin ang Maninila Gali at Masarawag Gali o yung mga uka sa lupa na dati nang nalikha ng lahar. Posible nito ma-isolate ang barangay Maninila kaya nais ang munisipyo na ilikas ang mga residente. Ito po, nakita natin yung malaking gali. 2 po yan. Ma-isolate sila, mauunahan ako if hindi natin sila preemptive evacuation. So, ma-isolate po sila. So, mahihirapan po tayong ilabas sila just in case po na mag-aggravate yung situation. Kakailanganin ding lumikas ang mga taga-Ginobatan Mayon Road kung saan umaabot ang lahar kapag napupuno ang Masarawag Gali. Wala ring makadaang sasakyan dahil sa tubig na may kasamang makapal na buhangin. Kasi kung pumasok naman sa bahay, mga pasok yan sa bahay. Malakas po. Pinakamatinding pag-agos ng lahar sa lugar naranasan dahil sa bagyong Reming noong taong 2006 kung kailan mahigit 100 ang nasawi sa Ginobatan. Alarming din po sa mga constituents na ganyan, may Mayon tapos may may paparating pa pong bagyo. So, siyempre po, ang namin yan is talagang mas lolobo po yung number of evacuees natin.
Pia, may direktiba na nga si Governor Noel Rosal na suspendido muna ang face-to-face classes sa araw ng Biyernes sa lahat yan ng antas dito sa Albay dahil nga sa inaasahang magkakaroon ng malakas na pag-ulan hanggang sa weekend. At Pia, inatasan na rin niya ang mga LGU na tiyakin na walang maiiwan dun nga sa tinatawag na vulnerable areas, kasama na rin syempre yung mga lugar kung saan maaring magkaroon ng pagragasa ng lahar. Live mula rito sa Albay para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.